Welcome back to my channel, guys. Sabi nga nila, the best way to know the city is to get lost in it. Eh yun eh kung may budget ka. Kasi pag wala, baka sa lost and found ka maipit. So I am back here in Sapporo and we are going to explore the tourist spots na pwedeng puntahan via public transportation. Kaya halika, samahan nyo ako. Hokkaido Shrine was established in 1869 by an imperial decree from Emperor Meiji to spiritually support the development and settlement of Hokkaido. The shrine was named Sapporo Shrine in 1871 but was later renamed Hokkaido Shrine in 1964 with Emperor Meiji's soul also enshrined there. The main structure was destroyed by fire in 1974 but was rebuilt in 1978 and remains a vital spiritual center for Hokkaido's people. O diba, may assistant? Anyways, ang pupuntahan naman natin next ay ang Chitose Tsuru Sake Museum. So, eto na yun. Ayan na, papasok na tayo. Ang bilis, diba? Itong museum na to, free to, kaya pwede kang pumunta without any expense, diba? Kaya maganda rin. The Chitose Tsuru Sake Museum was established around 1872 by Sapporo Sake Industries pioneers, showcasing its rich history and traditional brewing methods. As the only local sake brewery in the city, it presents the evolution of the sake production through the artifacts from historical breweries, offering a cultural and historical journey to the craftsmanship of Chitose Tsuru Sake. Hi! So, biruin nyo guys, kung 1872 pa to na-establish or nagawa, it means 150 years old or more than 150 years old na tong museum na to. Biruin nyo, ang tagal na, no? So, ang galing. So, dito sa loob guys, makikita nyo yung mga sake. So, hindi ko na rin na-focus yung mga price kasi actually, I'm not interested. Kasi hindi naman ako umiinom ng sake. Pero gusto ko lang makita what's inside. Tapos napakatahimik sa loob. Parang hindi ka pwedeng, alam mo yun, makabagsak or makasagi ng gamit. Which is bawal naman talaga. Kaya lang, I mean, yung kahit nga paghakbang mo siguro ng paa dapat talagang dahan-dahan. Kasi napakatahimik. Dahil wala kang masyadong tao. Iilan lang ang visit sa place na to. So ito yung mga barrel na sample na ginagamit doon sa paggawa ng sake. Tapos dito guys, meron silang Japanese traditional clothes. Hindi ko lang alam kung pwede mong i-rent para mag-picture. At ito yung isa sa mga machine na ginamit sa paggawa ng sake. So tama ba yung term ko, machine? Hindi ko alam, pero ayan, yung barrel. Yun nga. At dahil nga maliit lang yung museum at wala tayong masyadong ma-explore, so I decided, Bisaya, iyan. I decided to go out para pumunta dun sa next stop ko. So kanina, yung galing tayo na sa Hokkaido Jingo Shrine, nag-take tayo ng train papuntang Chitose Tsuru Sake Museum. Kasi mga 21 minutes siguro ang traveling time. Kaya hindi mo siya pwedeng lakarin. Kaya kailangan mo pa rin mag-train. Ang next destination ko naman is yung Sapporo Beer Museum. So dito, kailangan kong mag-take ng bus kasi walang train. Ang access lang is yun nga, yung bus.
Though may mga lalakaran ka pa rin na area bago ka pumunta doon sa bus stop at bumaba syempre doon sa bus stop malapit sa Sapporo Beer Museum. Ito maganda dito guys, talaga yung mga tao sumusunod sa bus stop. Unlike sa atin, aminado tayo na kahit saan pwedeng bumaba. Unlike sa EDSA, kami kasi sa EDSA medyo okay na eh. I mean, may mga bus stop na hindi sila basta-basta umito. Sana ma-implement yun no, sa buong Pilipinas. Well, hindi naman boring maglakad at hindi rin naman nakakapagod kasi nga ang weather malamig. So nag-i-enjoy ako, nakikita ko yung mga buildings, yung streets, ano pa mga nakikita ko, yung mga truck, yung mga sasakyan, kung anong klase mga auto meron dito. Tapos eto, tingnan nyo, meron ako nakita ang footbridge na pa letter X or cross ang style. Pagbaba ko nga ng footbridge, dito may makikita akong church. Plano ko sanang pumasok, kaya lang, ayun, nakasara eh. So, dito by schedule lang siguro binubuksan yung church, unlike sa atin, di ba? Nakabukas. Yan yung church. Ang cute lang niya, di ba? So after natin mag-posing doon sa church, ayun, dito bumaba na tayo doon sa bus station at nandito na tayo sa Sapporo Beer Museum. O, 'di ba? The Sapporo Beer Museum was opened in 1987 in a former brewery from Meiji period. The museum introduces the history of beer in Japan and the process of beer making. Alangan namang soy sauce making, di ba? And beer museum nga to. At eto pa nga, chismoso lang dating. Hokkaido is the birthplace of the beer in Japan. Sapporo Beer, one of the oldest and the most popular beer brands in the country, has brewed in Sapporo since 1877. Ang tagal na naman, more than 150 years. Bilib na bilib ako, established na tong brand na to sa Japan. At ayun, may nakita akong solo traveler din kagaya ko. Ayun, tamang sikap, sariling sikap lang para mag picture. At dahil nga nainggit ako doon sa nakita natin nagsasolo, pick sariling sikap way. Eto, ikot-ikot at pakita na lang natin ang gilid. Next pala dito sa Sapporo Beer Museum, meron ding restaurant. Yung restaurant na yon nag-serve ng beer, tapos mga barbecue, grilled meat, ganun. So kung gusto nyo kumain doon sa kabilang building, pwede. Ito naman yung schedule ng Beer Museum tsaka restaurant. Yan. So i-pause nyo na lang para pag pumunta kayo dito, alam nyo yung mga time nung restaurant at tsaka museum. Baka kasi pagdating nyo dito ay close na or hindi na nagsiserve or last order na, 'di ba? So sayang naman yung effort. So dito nga pala guys, may fee kung gusto mo kumuha nung tour package. Doon sa tour package na yun may kasamang beers. Walang unli kasi pag unli malamang lahat lahat ng guest dito lasing. Charot. Anyways, itong museum na to, meron din mga part ng museum na bawal magdala ng camera. Pwede ka lang mag-take ng pictures pero video is not allowed. Tapos itong sa baba, dito yung souvenir shop at saka yung mga item na for sale gaya ng mga t-shirt, beers, ano ba, mga cookies, anything na pwedeng pang pasalubong,
sweets, yan. Meron dito. Hindi ko na nga madadala kasi itong camera ko sa loob ng or sa ibang level or floor ng museum kasi nga bawal yung camera doon. So nagpicture lang ako ng mga ilan doon sa loob at dito na ako nag-spend ng mag-video kasi ito lang yung pwede kong kunan. So ayan, nakita nyo may mga chocolates, may mga souvenirs, cap, t-shirt, loot bag, ano pa ba, madami. Tapos may mga beers din, yan. So expect nyo na rin na medyo pricey siya from syempre outside retail shops kasi nga museum to at the same time syempre tourist spot to, kaya alam mo yung price magkaiba talaga compare sa mga retail. Kung napunan nyo, hindi naman ganun kalaki yung area nung shop na to, so maliit lang siya kaya mabilis mo makikita kung ano yung mga items na pwede mong bilhin dito. Eto, may mga nakita akong beers dito, yan, nasa pack, hindi ako yung mga beers nasa pack siya, yan, yung mga small beers na yan. Actually gusto ko sanang bumili nito kaya lang medyo pricey siya, kaya naisip ko sa labas or sa grocery na lang ako bumili kasi available naman siya. Naaliw talaga ako sa size ng beer kasi ang liit lang. Tapos dito, hindi ko alam kung anong tawag dito, parang box. Kasi mga maliliit na bilog-bilog yan. Tapos ito parang hindi ko alam kung envelope ba yun. Hindi ko na tinanong kasi nga syempre hindi ko naman maintindihan pagka nag-Japanese sila or baka may term sila na iba. Hindi ko rin alam. Tapos na tayo, tuluyan na tayong lumabas sa loob ng museum at tayo pupunta sa next destination. Pero bago ako umalis sa area na to, dito na rin ako kumain kasi merong katabing mall to. At the same time, yun nga, sabi ko sa inyo, may mga nagsiserve ng beer doon, tapos may mga grilled food, pwede kayong kumain at bumili. As usual, kumain naman ako pero hindi ko na pinakita dahil mahiyain ng inyong lingkod, palaging masakit na ang likod. And we're here sa Sapporo JR Station. So after ko ng beer museum, sumakay ako ng bus, tapos train yan, tapos dito ako bumaba. Ang next stop natin is yung Otori Park kasi malapit lang dito yon, so pwede nating lakarin. Feeling ko malaking binaba ng ano ko ng timbang ko dahil lakad ako ng lakad dito, mga 1,000 grams. Pero parang walang nabawas sa timbang ko. Pero pinagpapawisan ako. At the same time, alam mo yun, parang yung energy mo nandun kasi nga lagi ka naglalakad. Iba talaga dito. Pero feeling ko, kung dito ako nag-work, malamang mabayat na rin ako or slim. Kasi dito talagang commute ka kasi nga reliable naman yung transpo nila. Tingnan nyo, may mga taong may dalang luggage, pwedeng sumakay ng bus, pwedeng sumakay ng train. Sa atin, pagka may ganyan kang kalaking luggage, for sure, either you pay or nadag-anan na yan, nasisiksikan sa sasakyan. So sabi, few steps from here, mga 1,000. Few steps yun na, 1,000. Pero malapit lang dito. Ang next natin is yung clock tower. So iniisip ko parang mataas to siguro kasi nga tower, 'di ba? So ayan, nung nakita ko, ito lang, para lang siyang old church. Parang ano mo 'yun, lumang building na maliit lang siya. Ang expect ko talaga is mataas siya kasi nga from the word tower, 'di ba? Pero hindi, ito lang pala siya talaga. So, pag papasok ka dito sa clock tower, meron kang fee or entrance fee na 350 yen. Ako, hindi na ako nag-decide na papasok kasi nga
wala naman masyadong makikita. Nakita ko dun sa ibang nagbablog. The clock tower is a symbol of Sapporo. The building was constructed during the early period of Sapporo's development in 1878 as a drill hall of Sapporo's Agricultural College. In 1881, a clock purchased from Boston was installed. Kaya naman pala. Today, the clock tower serves as a museum with displays about the building history and Sapporo's on the first floor. On the second floor are displays about the clock in the spacious ceremony hall that calls to mind the simple building of the colonial American Midwest. I solemnly swear that I will tell the truth and nothing but the truth, so help me. Ay, wala na pala yun. And now, papunta naman tayo ng Sapporo Tower. Yan, eto na yung Sapporo Tower. Actually, magkakadikit lang yan. Pwede mo siyang lakarin from Clock Tower to Sapporo Tower. Dito sa Sapporo Tower, you have to pay 2,000 yen para makapunta ka doon sa taas. Parang ganun din kasi yung makikita mo. Although, pag siguro pag hindi winter, medyo maganda kasi hindi snowy yung paligid. Hindi puro puti yung makikita mo. Pero pag ganitong snow season or winter season, parang hindi advisable kasi ang makikita mo lang is puro snow. So ito pa lang sa Sapporo Tower. It was built in 1957. Tapos 483 feet yung taas niya. Pero yung observation deck hanggang doon lang sa 90.38 meters. So hindi ka hanggang doon sa taas na pwede mag-observe. Hanggang doon nga lang sa 90.38 meters. At ito ay nasa northern part ng Sapporo. Pero kung feeling mo naman si Spider-Man ka, sige, akitin mo hanggang doon sa pinakatuktok. Katapat ng Sapporo TV Tower is yung Odori Park. Kaya lang at this time ginagawa siya or renovate. Wala ka din makikita kasi nga covered ng snow unless kung pumunta ka dito during Ice Festival. May mga sculptures na meron dito sa Odori Park. At dahil nga under renovation siya, so I decided na pupunta na sa next stop ko. Dito guys, marami rin mga katabing malls at saka mga small retail shops, boutique. Yan, so pwede ka talaga mamasyal. Actually, pumasok din ako sa ibang malls dito. Kaya lang, hindi ko na video kasi parang nasa Pilipinas ka lang Parang punta ka lang din ng Ayala. Kung ano yung mga items sa mga mall sa atin, meron din naman. Although yung ibang brand wala dito. Wala sa atin. Tulad nito, meron ditong mall ng Parco. Yan, wala sa atin yan. Alam ko sasabihin ko meron Anyways, etong lakad kong to, papunta naman ako sa isang shop ng automotive parts. Kasi napunta ako ng ibang tourist spots dito. Sabi ko, try ko naman puntahan yung automotive parts kasi nga, yun, parang isa rin kasi sa mga hilig ko yan. Although magka-canvas lang ako dito para ma-compare ko yung price ng nasa Pilipinas at nandito sa Japan. So from Sapporo TV Tower, sumakay ako ng bus papunta naman sa Kanjodori Kosei Store in Sapporo, Japan. So ito nga yung Autobox na pupuntahan natin. Kung napupunan nyo guys, akala nyo lagi akong naglalakad lang dito, pero hindi naman po, sumasakay din. Mukha lang ako walang sakay kasi hindi ko naman kino-cover or vini-video pa yung pagsakay ko ng bus. At yun nga, medyo malayo talaga yung bus station sa store na pupuntahan ko. Hindi ko lang alam kung nagkamali ba ako ng baba or ano ba yun, pero hindi ko na inisip yun. Basta ang mahalaga
nakikita ko naman kasi sa Google Map na accessible siya. Yun nga, pwede ko naman siyang lakarin. At saka ilang lang naman, kilometers, mga 20. Yung mga 2 to 3 kilometers, pwede na yun. Kasi nga, hindi naman mainit dito eh. So, malamig. At yun, nakaka-enjoy maglakad kasi marami akong nakikita, na-explore ko yung lugar. Gaya nito, napadaan ako ng market. So, may nakikita akong mga restaurant, mga shops, at mga hotels. So, next time, alam mo na kung saan ka mas malapit kung dito ka mag-stay sa part or area na to. Nalimutan ko yung pangalan ng market na to, pero ayun, ayun nga, marami ditong gadgets din, tapos mga souvenir shop. Ayan, Second Street. Actually, pagka gusto nyong bumili ng mga second hand clothes, shoes, yan. Tapos ito para tong Watsons. Nalimutan ko sa English name, pero hindi ko maalala. Tapos may mga boutique yan, yung mga damit. Tapos mga restaurant, mga vendo machines, madami kang makikita. At saka yung gachupon, yan, di ba? Itong sa walkway na to, marami kang makikita. Dito din pala sa market na to, dito rin pala yung Donkey. Isa sa branch nila actually na Donkey. Pero hindi na ako pumasok kasi nga ang aim ko is pumunta dun sa Autobox. Sa dami ng branches ng Donkey dito, I'm sure pare-parehas lang din naman yung mga tinda dito. Kaya kahit saan ka pumunta na Donkey, for sure makikita mo yung hinahanap mo sa ibang branch. Yan. Dito medyo kailangan magdahan-dahan ka ng lakad kasi may mga part na matigas na yung snow at madulas. Sa wakas, malapit na tayo sa Autobox at excited na ako kung anong makikita ko. Gusto ko lang kasi ma-compare kung ano yung mga items or yun nga, yung mga binibenta nila dito sa Japan compare dun sa mga automotive parts natin or automotive stores sa Pilipinas. So ito pa lang si Autobox, ang largest aftermarket retail store or service chain sa Japan. Founded in 1974 in Osaka by Toshio Sumino. Sana tama yung pronunciation. Ang isa sa naiisip ko na parang same concept nito is yung Concord sa Pilipinas. Pero itong Autobox, hindi lang siya mga accessories. Actually, may mga auto at saka mga tawag dito, tires and mags wheel na binibenta dito. So, hindi lang siya sa car accessories. Ito, mga dashcam. Tapos, mga head unit din, mga LCD panels. So, nag-compute ako, parang parehas lang sa atin. Yung iba medyo mahal pa nga dito. Ito ang cute nito, Suzuki Hustler. Di ba? Ang cute. Yan, ito, yung mga different type ng tires, mags wheel, meron din sila dito. Mga tools, tapos may mga service din sila dito, change oil, mechanic on duty, marami. So ito mga headlight. Well, kahit di naman ako bibili, tapos basta nakita ko lang at na-canvas ko lang yung mga prices nila, na-compare ko sa Pilipinas, masaya na ako. Parang ano to Disneyland sa akin to. Kahit medyo malayo yung travel ko,
from yun nga sa Sapporo TV Tower papunta dito at doon sa area ng tinutuluyan ko, well, satisfied naman ako kasi nakita ko nga yung mga items, kung ano yung mga binibenta. Kasi may mga toy car ba dito. For sure, pag nakita ng anak ko yan, matutuwa yan. At dito ko na nga tatapusin guys yung vlog natin ng episode 8 ng aking Japan journey. Salamat kung umabot ka dito sa part na to. Ibig sabihin na pagtiyagaan mo na naman ang video ko. Anyway, salamat din talaga kasi at least kahit paano yun, tiningnan nyo or pinanood nyo yung vlog na to. At syempre, ang next natin dito is yung episode 9 na. I wish ma-upload ka na para sunod-sunod na talaga. Pero wait, there's more. Pakita ko muna yung kapalpakan ko dito. Tingnan nyo. So, tiningnan ko to. Hinila ko, alarm pa. So, nabulabog yung tahimik na store. Hindi ko alam kung paano ibalik. So, that's it guys. See you sa next video. Salamat ulit. Thank you. Thank you. Thank you.